Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Martes, masobra isa kagatos ka mga pamilya na dulaan sa puloy-an sa nagluntad nga sunog sa Haro kahapon. Mga nasunog nga balay sa Barangay Benedicto Haro naglabot na sa 90, palyado nga linya sang kuryente gintumod rason. Tiangge sa Bacolod City ginransak sang kawatan, mga baligya nataban. 5 anyos nga bata nga lalaki na lumos sa Iloilo River. Pagpaligo sa lugar, dumilian na sang barangay. Mga illegal structure nga nagasablag sa dalan sa Bacolod City, ginpang demolish. Kag Chinese New Year, gin-celebrar sa nagkalain-laing nga lugar sa Western Visayas kag Negros. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mga balay nga nasunog sa Barangay Benedicto Haro naglabot na sa 90. Lalaki nga nagtuyo mangawat sa mga nasunugan nakastiguhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naabtan sang news team ang pamilya Aquilion nga nagapanipon sang coin sa tunga sa mga nasunog gagamit. Nagalaom ang mga ini nga bisan paano may bilin pa ang unod sang ilan nasunog nga alkansya. Tatlo ka tuig ini nga ginsupot sang padre de pamilya para sa iya kabataan kag sa mga emerhensya sang pamilya. Ginabanta 10,000 pesos na kontani ang unod sang alkansya. Panglulugas ko sa balay, sa panli, sa mga kuryente, mga bugas, o way kami mimo. Wala naman sa nasalbar bisan anong nga gamit ang iban nga nasunugan. Nagdalagan pa ko to, bali, libo to, kaya hindi ako nakaagyo. Ara na dang kalayo, ito yung bako babae na lang da, luwasan lang ko galingon mo. Nalakip ang balay sa pamilya Aquilion kag Greno sa 90 nga gintupok sang kalayo sa Barangay Benedicto Haro kahapon. 86 diri ang totally gutted. 113 ka mga pamilya ang apektado nga ginabugusan sang 387 ka individual. Kalabanan sa mga nasunugan, temporaryo nagsailo sa evacuation center. Ginatudlo naghalin ng kalayo sa ikaduwa nga panalgan sang balay ni Federico Gonzales. Ila kabulig ang tao sa balay antes sang sunog. May nag-spark. Sa pag-spark, bali may nabilin di nga babayi nga gintulinan niya nga mangimos di. Bali dalom waya kabate sa sang park. Wala gin mine. Malapit 700,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog sunod sa BFP. Palyado nga linya sa kuryente ang posible kausa. 24 na ka-insidente sang sunog ang narecord sa syudad humalin Enero 1 tubtob Pebrero 16. Kalabanan diri, electrical in nature. Gamay-gamay last year ang kuryente sa itong balay, i-check in time to time kung may diferensya, seek assistant license technician. Samtang sa baylong nga unungan, nahimo pa sang 42 anyos nga lalaki nga mangawat sa mga nasunugan. Sa video, makita niya gintapungol pa ini sa pila ka mga residente sang nadiskubrihan ang yamudos. Ang lalaki ang residente sang La Paz. Wala na inigin kusuriya sang kabalisan, bungod nag-areglohan ay man ang magtimbang nga bahin. Kita man naton nga daw halos nakabalos man to ang pila ka mga pumuluyo sa iyak. Hindi man to basta-basta ang nadangtan niya dito. Sa bahin naman to sang alleged nga kawatan, wala naman plano pasaka kaso sa mga nagkuyog sa iyak. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madapog hindi salamat. Tiangge, sa Bacolod City, ginsulod sang kawatan, mga baligya, gintaban. Nakatuto kay Lynn Pedreso.
Nakakandado ang puwertahan sang Tianggi nga ini sa Rosario Araneta Street sa Bacolod City sang ginbayaan sang Tag-iya sang Sabado. Apang sang nagbalik na sang Domingo, naabda ni Gladys nga guba na ang kandado kag naganilapta ang nabilin nga mga baligya sa sulod. In-inform ko sang taga-office sa likod kay friend kami sa Facebook. So ang balya katuidin mo store kay ginsudlan na naman. Ang akon nga kandado open siya. Gintaban sa lalaki nga sospek ang mga baligya nga biskwit, dulce, kag iban pa nga pagkaon. Pagduda sang Tag-iya sang tupad nga baligyaan, nag-agi ang kawatan sa ibabaw sang atop. Ang bubongga, may balamang yapak-yapak lang nga, tabi ko yakuring lang balamang. Pero wala man ko naglaom nga may kawatan, galing nga nagataklas. Pero kung sa ako, nang gitanigwaan ko galing kay base, bala kuring man lang. Nakuhaan sang lalagway sang isa ka residente ang sospek nga may dala nga bag. May ara man sila nga ginhatag sa amon nga mga picture sa persons of interest. So ginatakuan namon, ginapalo investigation namon. O wala man siya group affiliation nga kumbaga ang iya daw personal gain. May CCTV man kuno sang una ang baliligyan, apang ginguba man sang nangawat sadto sa lugar. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 katuig nga bata nga lalaki patay matapos malumos sa Iloilo River. Pagdumili isang pagpaligo sa lugar, ginatun-an sang barangay. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Halandone Estate, Lapus, Iloilo City. John? Jert, apisar nga delikado na anda na sang pila ka mga kabataan sang Barangay Lapus Norte kag makaingon nga barangay ang pagpaligo sa dili nga bahin sa Iloilo River. Apang matapos ang insidente kahapon, ginatun-an sa karon sa mga barangay ang pagdumili na gid sa pagpaligo sa lugar. Masinadyahon kag bibo. Ini ang paglaragway sang pamilya Binya sa 5 katuig nga si John Wick. Si John Wick ang nalumos sa Iloilo River sakop sang Barangay Lapus Norte, Lapus. Upo ni John Wick sa pagpaligo ang duwa niya kapakaisa. Gintinguan pa ini nga salbaron sang iya pakaisa pang hinali lang nga nagsarurod. Gilayon nga nagresponder ang mga personnel sang Philippine Coast Guard kag nakit-an ang lawas ang bata. Naghagaray sila ang duhaya pagid kapakaisa ang kudya. Maligo dito sa may Ruro Wharf. Dito sila sa may rampahan, sir, sa Ruro, ang ginadongkaan. Bali, nagbaskog ang balod, so nadala siya. Suno sa amay nga si Elmer, wala nila ganapalakat nga nag-iisahano ng ilabata kag masaming upod ang mag-iloy. Pero sa sinangation, nagpa-check up ang iasawa kag siya naman ang may obra. Pagalin ko sa budiga, ginsugat ko sang bata ko nga junior ko. Why na ko damo pa sa naglukso na lang ko sa baybay. Kagin salom, hindi ko makita ko Coast Guard na rescue. Kinaanda na pagpaligo sa mga kabataan sa lugar. Makapila ka beses naman niya ginsita sila sang barangay kag Coast Guard apang wala man nagauntad. Mga barangay official at the same time yung mga pumuluyo magbuligay tani nga ibawala na ang mga bataan magpaligo. Bangod sa insidente ginatun-an sang barangay nga dumilian ang pagpaligo sa Iloilo River sakop sang Barangay Lapus Norte. So kinanglan na dagit guro dinansahan sang barangay. Yung ordinansa na ibawal na lang. Ibawal gid. Jert, makigsapol naman ang Iloilo City Police Station 8 sa mga barangay officials diri sa area agod makadihon sang mga tikang nga malikawan na ang kasubong nga insidente. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Sa Negros Occidental, temporaryo nga hindi magyan sa mga motorisang porsyon sang dalan sa may Purok Agsisibay, Barangay Bago, Banwa, sang Don Salvador Benedicto. Ini matapos sa tiphagang duta bango sa malaing at tiyempo sa nagligan na semana. Gireport na sa LGU sa DPWH ang insidente kag natala ng ipaidalam sa assessment. May ginbutang ang early warning device sa lugar agad magiyahan ang mga motorista. Sa iban pang balita, Chinese New Year ginselebrar sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Mga Lucky Charms patok subong nga Year of the Fire Horse. Niyang gintutukan ni John Sala.
Ginselebrar sa Filipino-Chinese community sa Kalibo Aklan ang Chinese New Year, pinaagi sa Lion Dance, pagsindis ang firecrackers kag pagbaligya sang tikoy kag iban pa. Magluwas diri may exhibit man sa mga litrato sang Filipino-Chinese community. Sa Roas City Capiz, kinsugalam ang Chinese New Year, pinaagi sa Baninuagon nga Lion and Dragon Dance kahapon. May ginpatigayon man nga cooking competition, cultural exchange, grand parade, fireworks display, kag iban pa nga mga aktibidad. Subong nga Year of the Fire Horse, mabakal man ang pila ka mga lucky charm. Para sa pagsulod sang kwarta kag maayong nga negosyo, yara ang piyaw akon money catcher bracelet, money tree kag koi figurine. May pwede man nga pilian kung luyag mo sang maayong nga love life kag ikayong lawas. Sa mga nagapati, syempre, papadugan nila na swerte para maging magaan ang buhay nila. So, dapat, kung may lucky charm ka, samahan mo na sipag at tiyaga para more pagin ang blessing. Sa mga nagapati sa feng shui, kinakabing man nga bulig ang mga lucky charm agud magiyahan sa kabuhi. Subong adlaw ginbuksan sa publiko ang Yuan Thong Temple sa Bacolod City. Ang mga pula kag gold nga dekorasyon ang simbolo sang kalipay kag pagkapositibo sa pag-abi-abi sang suwerte. Whether you are a Chinese, whether you are a pure Filipino, Catholic ka man, or other religions, you are very welcome sa temple. Diri man sarang makapadulong ang mga luyag nga magpamalandong kag mga muyo. Ang pila ka mga bisita naghalad pa sa mga pagkaon kag prutas. Good health for my family, especially my mom. She have cancer. I wish she back to normal life. Sa Pebrero 21 ang highlights ang Bacolao Jazz Festival sa syudad kung sa diin may lantern dance competition kag cultural performances. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka menor de edad nga nagabaligya sang produkto sa pila ka dalanon sa Iloilo City, ginareklamo sa pagpanghalit sa mga salakyan. Si Kim Salinas nakatutok. Anom ka mga minor de edad ang na-rescue sang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa Barangay San Rafael, Mandurriao kahapon. Ini matapos makabaton sang report ang Iloilo City LGU nga may mga minor nga nagabaligya sang produkto sa pila ka stoplight sa syudad. Ginapahayag nga kung hindi sila mabaklan, ginakis-kisan nilang bintana kung kilid sang salakyan. Ang mga minor ang residente sang Barangay Boulevard, Molo. May proper turnover naman sila no sa CSWDO sang Molo District Office. Perwisyon ni no, especially sa aton nga mga motorista, but of course man sa ilaman seguridad no, especially sa aton sini nga mga kabataan. Sunod sa punong barangay sang Barangay San Rafael, Mandurriao, wala man sila nagkulang sa pagsaway sa mga minor de edad. May mga record kami sa barangay nga patuod nga pang rescue na mga kabataan nga mga minors. Sa celebration, problema na mo, pabalik-balik ko niya po. Ang rason sang ilang pagbalik-balik suno kay Tianyo, amo nga dako ang ginahatag sa iban nga motorista. Gani hingyo sang LGU, dapat hindi pag-itolerar sa mga motorista ang pagpangayo kayo sa mga minor. As a parents, obligasyon ni nato no nga mapakaon ang aton sini nga mga kabataan. Gahatag kita sang mga livelihood sa aton sini nga mga pamilya nga deserving. Sa Barangay Buang Taft North, Mandurriao, apisar naghagan-hagan na ang mga minor kagiban pa nga nagabaligya malapit sa stoplight. Hugot sa gihapon ng ilang monitoring. Kung may makita lang kami sa mga establishmento na pagkatuan namin. Magka-complain ang management. Nag-deploy na sa natumod yung mga area sa mga personnel ang CSWDO, POSBO kag mga tanod sang Mandurriao, Molo kag City Proper. Gin-endorso man ang insidente sa Anti-Mendicancy Task Force kag PNP WCPD. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Rider patay matapos mabungguan sang SUV ang iya ginamaneho nga motorsiklo. Aksidente na kuha sang video. Yaring balita nga itong gintutugan. Paghalin sa ulubrahan bilang heavy equipment operator, nag-video ang 28 anyos sa si Jomar Maribong gamit ang cellphone nga nakaangot sa iya motorsiklo. 3 ka minutos ang nagligad, makita sa video nga hinali nagsaylo sa lane sa motor ang nasumala nga SUV. Nabungguan sa SUV ang motorsiklo. Natabong insidente sa Sitio Iliranan, Barangay Kudkod, San Carlos City, Negros Occidental, sang Pebrero 12. Bangod sa impact,
Nagtabog ang rider kag nakaagom sa patal nga pila sa guya. Gindala pa ini sa ospital apang ginbawian sa kabuhi. Nagagwa sa investigasyon nga driver sa SUV nga si Bernard Bartan, 44 anyos, ang nangagaw sa lane sa rider. Accident site balagi kanto man daw nag-ocular. And then amo man to ang nakapakuan ang mga video to bala nga medyo naglapaw gamay ang kuan. Daw nakakaawa to niya ang pihaklin. So ang both parties niya initially nagkakuan sila may agreement sila nga magseto. And then amo ganin naglapta niyang video liwat naman ang ila kuan desisyon. Aminado mga himatasan biktima nga sa una, nagpati sila sa pahayag sang driver. Unang interview sa driver na yan, kasalanan ng pamangkin ko. Na-open yung cellphone na yan, February 13. Akong manghod yung sir niya pakasala sir. Hambal niya nga akong manghod gakawat og lin. Opera nagbulig sir. Plano sa pamilya nga tapuson ang pagpalubong sa biktima antes sikuton ang pagpasaka sa reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide. Temporaryong ginhilway ang driver sa SUV matapos maglaps ang reglementary period. Adrian Bretos, One Western Visayas. Pilason ang 31 anyos nga lalaki nga si alias Raymond matapos ginbuno ni alias Janjan sa Barangay West, Habog-Habog, Molo, Biyernes ang gabi. Sunod sa kapulisan, nagainom-inom ang duha sa gwasang ila ginatiniran nga boarding house. Ginkompronta ni Janjan si Raymond tuhoy sa pagpanglingling sini sa ila sang iya kahagugma. Dugang pakuno nga ginachismis pa sang biktima ang suspect. Bangon sang kaaki ginbuno ni Janjan si Raymond sa nawala nga butkon. Gilayon, nagpalagyo ang suspect apang na-recover ang kutsilyo nga gingamit sa pagpamuno. At large pa sa gihapon si Janjan samtang istable naman ang kondisyon ni Raymond. Sunod sa kapulisan, magkaupod lang sa isa ka kwarto ang duha kag upod man sa ulubrahan. Sa Bacolod City naman, mga istruktura nga nagasablag sa dalan, pang demolish. Sa Iling Pedreso nakatutok. Kay kami apigado, ginapapigado. Kapangutang kami para sa pamilya kay sa kabataan namon. Wala na punggan sa manubaligya nga si Rona nga maghilibion. Nalaki pang iya pwesto sa 5 ka mga iligal nga estruktura nga ginpang demolish sa LGU kay inasang aga. Sa sulod sang 18 katuig, palangabuyan sa iya pamilya ang pagbaligya sang pagkaon sa kilid sang dalan. Na-inform magig kami, nagindalaan kami notice na magstay na lang kami or 10 days. Nakabig nila nga illegal structure. Ang ginapangayo ko lang sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko Bacolodol, ang gamay nga pag-inchindi. Kasubong ni Rona, mga pagkaon man ang ginabaligya ni Ruby. Nasubuan ini nga gindemolish na ang iya baligyaan. Before kami din nagpisto, ikapangayo man kami permiso nga bisan verbal lang, may respeto. Ang ambal sa management, pisan mga po pa kami una dayaway na kami dalapot. Kaya importante, manamian, mga kami kanaan nga ngangon nga empleyado. Sunod sa City Legal Office Enforcement Team, sang Pebrero 4 pagin papanaugan sang notice to vacate ang mga manubaligya. Itungod nga ang dalan, it is not para sa stall mo, para niya sa tao. So therefore, ging clearing namon, di nakakat naman namon, subong gin follow up na lang namon, para in order nga ma-clear gid ang area. Targets ng LGU nga kakson ang tanan ng illegal structures sa Barangay Mandalagan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso simbahan, nagpahanumdum sa mga tumuluong nga luwas sa pagpabadlis nagakadapat nga magpakigbayin sa Misa Buwas Ash Wednesday. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 18 anyos pa lang sang nagsugod sa pag-obserbar sa pagpuwasa kag absenensya sa tiyon sa Quaresma ining residente sang Leganes, Iloilo. Sa karon, nagaedad na ini isang 66 anyos. Buwas kadungan sa Miyerkules de Badles. Siguran sa niyang adlaw sa pagpangamuyo sang Santo Rosario kag pagtambong sa misa. Ang Miyerkules de Badles kon Ash Wednesday, ang adlaw kung sa diin nagasugod ang 40 ka adlaw nga Lenten season sa mga Katoliko. Ang puasa namon, ang puasa nga na sa aga, ma-coffee lang ko na. Tapos isa ka toast and bread. Then, in between, matake ako sing water. Tapos, ang panyaga, hanggang panyapon, gina-isa na sa bilang kamil. Subong adlaw, ginhiwat sa pila ka parokya ang pagsunog kag pangbendisyon sa mga palma. Ini ang gamiton sa pagpalit sa ngabo sa agtang sa mga tumulo o buwas.
sa Haro Metropolitan Cathedral. 5:30 sa aga, tubtob 7 sa gabi ang mga misa. Pangabay sa Archdiocese of Haro sa mga tumuluo. Tapuson gid ang Santos nga misa sa tion nga magpabadlis. Sa mga alang-alang gid magtambong sang misa, may para-liturgy nga hiwaton sa barangay chapels, kag government kag private offices kag sa mga bulutuan. Dira no ang pangpulong sang Dios ginapamalandungan kay dayon nagapalhit kita sang abo. No, hindi nga nagkadto ka lang mapabadlis kag wala mo gintapos ang misa, no? Opportunity naton ina. Naabdan sang Rus team ang magkahagugma nga ini halin pa sa Davao nga nagpadulong sa Haro Cathedral. Magapauli ang mga ini karon kag magatambong sang misa kag mapabadlis buwas. Ginagawa ko naman siya every year, yung mag-observe ng Ash Wednesday and also to observe Holy Week. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, rider patay sa makabunggo sa nagasugatang wing van sa Zaraga. Samtang ni pasahero nga jeep nagbaliskad sa pila sa Alimudia ni Iloilo. Si John Sala nakatutok. Gideklarar nga dead on arrival sa ospital ang 25 anyos nga rider nga ginkilala kay alias Benji. Nakabunggong ginamaneho nga motorsiklo sini sa nagasugata nga wing van kahapon sang kaagahon sa barangay Dawi Sur, Saraga, Iloilo. Patal nga pila sa ulo kang mga samad sa lawas ang naagom sang rider. Kadto ko tani sa syudad sang Iloilo ang wing van nga ginamaneho ni alias Rodolfo, samtang padulong naman sa potota ng motorsiklo. Head-on collision siya. Somehow kung tsakto lang gid ang speed niya is somehow makalikaw siya or bisan sa gilid lang gid mabungguan niya, but head-on gid siya, sir. Nag-aregluhan na yung pamilya sang rider kag ang driver sang wing van. Nasama na naman ang 12 ka mga pasahero lakip ng driver sa di pasahero nga jeep patapos nga mahulog sa pilas kag nagbaliskad sa barangay Kinaspan, Alimodjan, Iloilo kahapon sang aga. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nadulaan sang kontrol ang driver paglabay sini sa nagakurbada nga dalan. Sa pag-apply niya pino, nagtago sa iya sa lakyan, pagkatusan ko nga bahin is araga ang pilas niya may katatumon nga 2 meters. Luwas sa mga pasahero may kargaman nga mga produkto halin sa super ang jeep. Lunsay outpatient ang mga pasahero lakip ng driver. Dugo ng lalaki nga ini matapos nga dadulaan sang kontrol kag matumba sa iya ginamaneho nga motorsiklo kahapon sang hapon sa barangay Tubli, San Dionisio. Halin sa isa ka okasyon ang rider nga ginkilala kay alias Jose sa 63 anyos residente sang Lemery, Iloilo. Ginpahayag sang San Dionisio Police nga hubog kag pauli na kuntani si alias Jose sang naaksidente. Nagapabilin pa nga confine sa ospital ang rider. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas. NBA All-Star Weekend, mas ginabantayan pa bangod sa pagpasakop sang Phil-Am players kag mangutod nga Dylan Harper kag Ron Harper Jr. Nakatutok Cesar Dallas. Mas nangina espesyal ang NBA All-Star Weekend pagod sa presensya sa isa sa mga pinaka-prominente nga pamilya sa paragsang basketball, ang Harper family. Ang magamay nga NBA legend Ron Harper kamagutod nga Dylan kag Ron Harper Jr. present kag aktibo sa All-Star Friday kag Saturday. Nagambang sila sa NBA Rising Stars game dagat ubang ngayon duha sa semifinals. Na-shoot ni Dylan ang game winner samtang ginabantayan sa ngiyauton. I mean, I was really focused on him. I was focused on winning the game. But I mean, it's nice to hit the game winning shot with your brother. Sino naman kay Ron pinasahing oportunidad para sa ilang pamilya ang ining aktibidad. I knew I was going to be here already for the Rising Stars game, so it was just going to be a great opportunity to create some lifelong memories with family. Abang nga pinakamasadya ko na mong ilananay nga si Filipino-American Maria Harper nga isa sa mga nanginuna nila ng mentor kag coach sa paghambag sa basketball. Nag-star si Maria Harper kag iyang mga ginikanan sa Bataan antes nag-migrate sa Amerika. We are very in touch with our Filipino side. My mom and my dad and my 3 sisters have been a really big part of my children's lives. We have Filipino traditions. Sa All-Star Saturday, nangin kabahin sa Ron Jr., Ron Sr. kag Dylan sa Shooting Stars event. Wala man nagdaog dako nga bagay kuno ini para sa magamay. Tas or Dallas. 1 Western Visayas.
Good news mga kapuso, lauman ang manaming at tiyempo sa dako kabahin sang pungsod. Padayon ang pag-eksister sa northeast monsoon o kunamihan sa northern Luzon. Samtang easterlies o kung mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko ang nag-apekto sa nabiling nga bahin sang pungsod. Base naman sa datos sa Metro Weather, marubong chance ng ulan sa Western Visayas. Posible man sa gihapon ng mahinay nga ulan sa iban nga bahin sang Aklan kag Negros Occidental. Mga kapuso, nalingaw ang pila ka mga residente sang nasaksihan ang duag pink nga sunset sa Oton, Iloilo sa Pebrero 15. Suno sa nagkuha sang video kag photo, masami sila nagatambay sa lugar agod maglantaw sang sunset, apang first time nga duag pink ang ila nakita. Sa una, duag orange pa kuno ang sunset, apang amat-amat nga nangin pink. Agod makakuha sang remembrance, naghingagaw nga magkuha sang video kag photo sa mga residente. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Magisa kita kagibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.